Kasama ko na po si Dr. Aido Cepeda, ang Executive Director ng National Research Council of the Philippines ng DOST. At syempre, good morning, happy Sunday, Doc Aido. Magandang umaga, Bel. Okay Ayan. ba ang audio ko? Okay na okay. Pwede na kayong announcer. Pwede na kayong host. Pwede kayong mag-tandem sa akin. Diba? Alam niyo naman... Salamat, Bel. No? Oo. Yes, di ba? Alam niyo naman si Doc Aido pag kaya ng guest natin, di ba? Masaya kasi tingnan niyo ang kanyang ngiti. Kapag kayo ay may heavy heart tapos nasa lubong niyo si Doc Aido tapos ganyan yung ngiti, maiibsan ang inyong heavy heart. Di ba, Doc Aido? Di ba? Ngiting-ngiti talaga. Sa karangalan, Bel. No? Nakakatuwa na lagi mo kaming binibigyan ng pagkakataon na maging bahagi na yung programa. No? At kahit nga magandang umaga, talagang binibigyan namin ito ng pagkakataon. Kasi minsan lang kaming mabigyan ng ganitong mga oportunidad para may bahagi yung aming ginagawa sa DOST, lalo-lalo na sa NRCP. No? Kasi minsan hindi alam ng ating mga kababayan na marami pala silang pwedeng gawin, no? Gamit yung mga pananaliksik na aming natuklasan at yung aming mga nagawang teknolohiya na makakatulong para mapaangat ang ating kabuhayan, ang ating pamumuhay, no? At ang maitaas ang kalidad ng buhay ng ating mga kababayan. Yes, love it! Mataas ang kalidad ng buhay at pamumuhay ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na, syempre, dito po sa Radyo Agila, mga ka-breakfast on board na gumigising ng maaga, ha? Doc Aido, wait lang, ha? Basahin lang natin muna itong Sure. nasa Facebook, tapos magtatanong-tanong na po ako sa inyo, magkukwento-kwento na po kayo. Wait lang, ha? Oy, magre-report si Madge mamaya, ha. Sige. Pag-reportin natin mamaya. Ito po yan. Sherwin H. Alberio, breakfast on board. Good morning, Ma'am Bel, at sa guest mo. Thank you. Cheryl Tanguan, welcome po welcome po, Doc Aido, sabi niya, sa ating breakfast on board. Thank you, Cheryl. Ayan. Si Jericho Lalo Pasigan, good morning po, Ma'am Bel. Yes, good morning. Lynn Custodio Ferrer, good morning po. Blessed Sunday po. At syempre, happy viewing po mula po sa lokal ng Kias, distrito ng Benguet. Pakibati po ang mga brethren. Thank you po. Wow. Thank you po sa mga taga Baguio. Ano bang temperature dyan? Dito ang lamig kaya nagkakape na si Doc Aido Pascualito, F. Mali, Modina. Breakfast Yes, tama. Good morning, Ma'am Bel, mula po dito sa Kabagan, distrito ng Cagayan South. Ay, Mr. Tristan Wyatt Gulay, thank you po. Good morning din po sa inyo. Ayan, Samantha Belus, heart daw sa ating dalawa. Napakalaking heart. Thank you. Ayan. Eto na, ang tanong natin kay Doc Aido. Dahil nakainom na siya ng kape. Diba? Diba? Doc Aido, maaari ba nyo kaming bigyan ng detalye tungkol sa partisipasyon ng NRCP sa isinagawa pong 2024 DOST Call Conference. Kasi di po ba nagkaroon po ng 2024 Call Conference and announcement of NRCP Annual Scientific Conference and 91st General Membership Assembly para lang malaman ng ating mga ka-breakfast on board na ganito kayo ka-busy at welcome na maging member ang sino mang interesado. Go, Doc Aido. Okay, yung call conference for proposal, no, ay ongoing siya, Bel, no? Ongoing siya. Yes, so nagsimula kami nung kalagitnaan ng Enero at ito ay ongoing hanggang Pebrero, no? Itong call conference for proposal ay DOST-wide. Ang DOST ay may pondo para sa mga pananaliksik na makakatulong sa ating sambayanan. Ang NRCP kasama ang PCARD, PCHRD at PSHRD
Mm. ay pumupunta sa iba't ibang rehiyon, no? Nauna na Okay. yung North Luzon, no, sa Baguio, tapos yung sa Mindanao sa CDO, at sa February 8 ay sa Cebu naman, at sa February 15 ay sa Metro Manila, no. Itong call conference ay isang pagkakataon upang maibahagi namin yung lahat ng mga priority areas na pinopondohan ng DOST, no? Yan. Wow naman. Talagang, Oo. ano po 'no, suportado talaga lagi ang inyong Yeah, mga oo, malaki. Malaki ang pondo ng gobyerno na inilalaan sa R&D, oo, Bel, 'no? opo. At ito yung aming ikinukuwento kasi Yes po, baka akala ng iba walang pondo ang pamahalaan para oo. sa research and development, particularly sa science, technology, and innovation. Malaki, malaki yung pondo natin, 'no? Sa kasalukuyan, more than 3 billion Ayan, ang nakalaan, 'no, sa kasalukuyang GAA, iyan. or sa NIP, Oo, sa NEP na oo. ipinasa ng ating Kongreso. Ayan. Oo, alam niyo, nakatutuwa 'no, Doc Ardo, kasi kayo sinasabi niyong may budget, ganito ang budget. Tama po 'yan kasi para mawala sa isip ng ating mga kababayan, may pondo pero walang nakikitang gawa. Sa inyo po, lalo na ang DOST, lahat ng attached agency, kitang-kita yung mga Yeah. programa at proyekto, and congratulations po doon, ha. Sige po. Eto naman, yung pong ating pong naging call conference sa North Luzon, Baguio, ang dami nakikinig sa atin sa radyo sa Baguio, at Mindanao, Cagayan de Oro, nitong mga nakalipas na araw, Doc Aido. Kumustahin ko lang po. Mm. Maganda ang nangyari sa Baguio at saka sa Cagayan de Oro. Nakakatuwa yung turnout, 'no, kasi more than 100% yung increase namin in terms of participation. Ah, ah. At ang nakakatuwa dito, Bel, maraming mga interesado talaga ng mga bagong mananaliksik, 'no, yung Uh-huh. hindi pa kasapi ng NRCP, pero Mm. marami na rin kaming mga kasama na kasapi na ng NRCP. Kasi ang NRCP ay binubuo ng mahigit 6,000 kasapi, 'no. Ito yung Mm. mga researchers, artists, 'no, akala ng researchers lang at saka scientists. Meron din Mm. kaming mga artists at saka social scientists, kasi ang social science at saka humanities ay meron ding mga pananaliksik na kailangan nating gawin, 'no? Oo, kaya noong nakaraang sa Baguio, 'no, at saka sa Cagayan de Oro na call conference, dumagsa talaga yung mga interesado na mapondohan ang kanilang mga pananaliksik. Kaya tuwang-tuwa kami at hopefully in the next stop, no, which is in Cebu and in Manila, we will have Parang more ang taas niya kasi participants. maganda, bantay kami sana, hindi mamaya. Ay, ayun, oo. Ayun. Yeah, Bel. Yes So po. yun ang nangyari do'n. Oo. At ang isa pa do'n, Bel, 'no, yung Opo. interest talaga ng ating mga researchers, ng mga Oo. manaliksik natin Oo. para maghain ng mga bagong proyekto Mm. para sa ating mga priority areas, 'no. Yun, tama, tama. Okay. Doc Aido, meron bang particular na pamantayan kayo or criteria na nire-require po o tinitingnan ng inyong konseho sa mga proposals? Ah, Unang-una, Bel, dapat miyembro ka ng Yun, NRCP. yun. Although yung iba na hindi pa miyembro, pwede pa rin naman silang magpasa. Yan. Dangan nga lang, kailangan nilang may katuwang na miyembro. O Ayun. kaya, kung talagang wala silang katuwang na miyembro, pero ang ganda talaga ng kanilang pananaliksik, Oo. pwede naman sila magpasa sa ibang mga councils, no, sa Ayan. PSHRD, PICARD, at saka Yan, PCHRD. oo. Pero para sa amin, no, Mm. tatlo yung aming tinatanggap, no? Mm. Yung Blue Skies Research, ito Ah. yung mga pananaliksik na sa ngayon siguro hindi natin alam kung ano yung kahihinatnan, pero nakita natin na may potensyal, no, Oo. na magamit balang araw. Mm. Halimbawa, yung AI, nung ginawa naman niya nung nananaliksik dati, hindi naman Mm. niya alam na ito na yung paggagamitan niya, di ba? Mm. Basta Mm. naisip lang niya. Halimbawa, Mm. yung ginawa ng Microsoft, dati naman, hindi naman naisip ni Bill Gates na Oo. ito yung kahihinatnan ng Microsoft, di ba? Correct. Pero ngayon, napapakinabangan natin. Ang tawag Correct. namin dyan, Blue Skies Research. So Oh. usually sa mga physics, Mm. mathematics, yan.
marami diyan mga theorems no ngayon. Siguro hindi nila maiisip kung saan pupunta 'yan, no? Oo. Pero pinopondohan natin 'yan. Meron din tayong tinatawag na policy research. Well, ito yung isa sa pinaka malaki naming investment ngayon dahil nga nakikita na ng ating mga LG officials, Congress, Senate, yung kahalagahan ng research-based policy, no? Even at the local level, no? Naibahagi ko na nung mga nakaraang panayam yung iba't ibang mga pinondohan namin na research na nakatulong para maggawa ng ordinance ang halimbawa ang Iligan City Yun. para do sa conservation area sa mga taga-dagat at yung sa Siargao at sa Ubay, no? Sa ano naman sa kanilang mga ano tawag dito conservation area at saka flora and fauna. Ito ay nakabase sa mga sa mga pananaliksik ng aming mga miyembro. At ang pangatlo, yung tinatawag naming mission-oriented basic research. Ito yung talagang bulk ng fund na ibinibigay namin. At ito ay may nakaangkla sa tinatawag nating National Integrated Basic Research Agenda o NIBRA. No? At ito ay may 11 priority areas at kasama na dito yung kapanatagan sa pagkain, kapanatagan sa kalusugan o tinatawag na food security, health security. Kasi ang security sa Tagalog ay kapanatagan. No? Diba? Oo, hindi lang 'yan tungkol sa seguridad o kaligtasan. Yes. Buo lahat 'yan ay duktong-duktong. Kaya pag ikaw ay panatag, no? Masarap kumain, maayos yung hangin na nilalanghap mo, yung lupa na tinatamnan mo maganda, yung tubig na iniinom mo ay malinis. So panatag ang buhay, di ba? Panatag ang buhay. Yes. So even meron din kaming pinopondohan sa kapanatagan sa enerhiya, sa transportasyon. No, ito napaka napaka in demand yan. Init na usapin. Issue. No, yung mainit na issue. Di ba? Mainit na issue yan. Mainit yan. No? So, palamigin natin, Doc. palamigin natin. At saka ito isa rin sa pinakamahalaga namin na pinopondahan yung katatagan ng klima sa kalamidad. No, paano tayo tumutugon sa climate change? Climate change, Oo. At syempre, kailangan din natin ang mga pananaliksik sa edukasyon, lalong-lalo na doon sa makabagong mga pagtugon sa hamon ng edukasyon. Lalo ngayon, 'di ba, lumabas na yung sa EDCOL. So paano natin matutulungan ang ating mga paaralan, ang ating mga guro, ang ating mga administrador para umangat naman yung kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. So ito pinopondohan din namin. Yun. Di ba? Yan yung sinasabi Doc Aido na pondo kung saan nila ginagamit. O di ba? Very, very transparent. Tama, Doc Aido? Ayan. Oo, kasi nga, alam mo, pagka sinabi nyo walang pondo, may pondo. Meron. Ang tanong, handa ba kayong mag-propose? Yan. No? Kasi, siyempre, demand-driven kami. Pag walang proposal, wala kaming mapopondohan. Kaya, pumupunta kami sa iba't ibang rehiyon upang ikuwento, ipangalandakan, ibahagi na merong pondo ang pamahalaan, kailangan nyo lamang mag-submit. Tama. Kaya eto na. Isa sa pinakamalaki na magaganap itong aktibidad na ito, tinatawag na 2024 Annual Scientific Conference and 91st General Membership Assembly. Ano ang aabangan ng ating mga kababayan, mga ka-Breakfast on Board na nanonood sa Facebook Live, YouTube channel at yung marami po ay nakikinig sa radyo habang umihigop ng mainit na kape, Doc Aido? Itong aming 91st Annual Scientific 91st General Membership Assembly, no, yung GMA. Ito ay annual conference na ginagawa para sa lahat ng miyembro ng NRCP. Ito'y gaganapin this year sa March 12 sa PICC at ito'y purely on-site, no? So we are expecting around 1,200 participants that will be
gathering to listen to scientific sessions, parallel sessions, and this year, ang tema namin ay Artificial Intelligence for Responsive Transdisciplinary Research towards Sustainable Scientific Future. No? Let me just share, Bel, ano ibig sabihin ng responsive transdisciplinary research Doc using Aido. AI? Alam naman natin. Doc Aido. Doc yes, Aido. Bel. Yes po. Bago natin na i-share yung scientific na ating pong nabinabanggit, meron lamang pong papasok na live report mula sa labas ng ating himpilan. Papasukin lang po muna natin, Doc Aido, ha? Okay. Sure. Yes, ang ating Aguila Jess, Madeline Villar Moratillo. Anong kaganapan ngayon, Mads? Good morning. Yes, ating Bel, inakusahan nga ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez ang kasalukuyang leader ng Kamara ng paggamit ng mga programa ng gobyerno para mag-ayos na nagda para sa People's Gate. Alvarez magaling nakakakuha ang nagsusulong ng firma para sa charter change ng 3% nagda. Kaya naman natin na ang mga ng assistance sa individual ng DSWD. Kaya nag-aalok ng DSWD. So, sa kanila anyang probinsya sa Davao, mayroong isang alok na maliban ay ang mga negosyante ay inililibre umano sa pagbabayad ng buwis. Kapag nagtatanong ang sila kapag utos sa una naman ng itinang dinero sa naman siya sa tipo. Mads, medyo pihit-pihit muna. Balikan kita, Mads, ha? At di maganda ang ating audio, Mads. Okay? Doc Aido! Once again. Yes, Bel. Yes, good morning, Doc Aido. Sige po, ituloy natin yung sinasabi niyong isi-share po ninyo. Go ahead. Ngayon kasi 'di ba yung AI ay talagang kailangan nating i-maximize, no? Hindi siya kalaban, no? Yes. Ang AI ay tool, no? O gamit, no? Ito ay isang mahalagang gamit na nakakatulong para gumanda ang ating pagtugon, no, sa mga hamon ng makabagong panahon. Kailangan lamang nating malaman kung paano ito gagamitin. No? Kaya nais namin na dito sa conference, sa iba't ibang larangan, no? Kasi may 11 disiplina kaming tinutugunan, no? From education to humanities to social science to applied research to basic research and basic sciences, no? And applied sciences. Lahat ito ay pwedeng gumamit ng AI. Okay. Ngayon, gusto nating malaman sa mga eksperto kung paano ito gagamitin, paano ito makakatulong para tumugon tayo sa mga hamon ng kasalukuyan at ng kinabukasan. Ayun. Ang isang mahalaga ring salita na aming inilagay dyan, yung tinatawag na transdisciplinary. Kasi ang kasalukuyang mga ginagamit na metodo o pamamaraan ng pananaliksik ay multi and interdisciplinary. No? Ibig sabihin, yung mga iba't ibang disiplina ay nagtutulong-tulong para tumugon sa isang problema. No? Pag sinabing transdisciplinary, hindi lang mga disiplina ang dapat na nag-uusap. Dapat sa simula pa lang, no, ng paghahanap ng solusyon sa problema, katuwang na yung mga stakeholders, halimbawa yung LGU, yung industry, yung media even, no? Dapat kasama sila sa paghahanap ng solusyon sa mga problema ng lipunan. Halimbawa, ito yung transportation natin. Dapat sa paghahanap ng solusyon sa problema, hindi lang mga scientists at saka mga lawmakers ang tutugon, ang hahanap. Kailangan kasama yung mga tsuper, kasama yung mga operators, kasama yung mga LG officials, no, para yung gagawing pananaliksik ay buo, no, at may take na halimbawa yung mga stakeholders para pag natapos yung research, maangkin nila. Kasi yun ang problema minsan at darating na sa kanila yung result. So minsan ang sinasabi pagka gumagala kami sa pamayanan, no? Anong magagawa niya sa amin? Hindi naman kami tinanong kung ano yung kailangan namin. So anong nangyayari tuloy parang tinatanggap lang nila para lamang tanggapin, no? Walang impact, no, dun sa kanilang walang impact dun sa kanilang community kasi nga
hindi akma yung tugon dun sa Ayun. problema. So, Ayun. para ma-address yan, ginawa namin, pinopromote namin, lalo-lalo na sa International Science Council na advisor ng UN to, na kami ay miyembro, no, ang NRCP. We are now promoting transdisciplinary type of research. Yun. Para sa simula pa lang, merong sense of ownership ang lahat ng stakeholders. Ayan. Okay, may tanong lang dito, Doc Aido, from Al Noel Asis. How to be a member of NRCP? Paano daw Yan. magiging member? Oy, maganda yan. Bel, ibibigay ko sa iyo yung link, Yes no, po. dun sa membership membership portal. Opo. Kailangan lang meron kang research track record, no? Yun. Para maging miyembro ng NRCP. At ito ay individual application, no? Ayun. Hindi institutional. So dapat ikaw ay unang-una researcher, may track record, tapos mag-fill out ka lang nung form na makikita mo dun sa aming portal, no, ng membership application. At ano yun, i-evaluate ng aming secretariat, i-endorse sa aming GB member, at yun, pagka nakita na ikaw naman ay talagang bihasa at saka nananalisik, ay malamang matatanggap ka bilang miyembro. Ayun. Ayan na, Al Noel Asis, imi-message kita pag sinend na ni Doc Aido. Pero may website din kasi. May website din kasi, di ba, Doc Aido? Actually, si Sir Noel ay kasama ko yan. No? Personal ko na lang siyang yes, gagabayan. personal na lang. Okay. Doc, in the interest of time, before we end, any message, parting words, at sabi dito, hello, watching si Mommy Esther Dizon. Hi, Mommy Esther Dizon, thank you for watching. Eranio Reyes, thank you for watching. Natutuwa po ako sa inyo, ang aga niyong gumising. Ayan, thank you so much po sa pag-asa na paggising na maagat, samahan kami sa ating breakfast on board. Tita Ali ng New Era. Thank you. Ayan, parting words po, sir. Unang-una, Bel, no, ang DOST ay isang ahensya na nag-aalay ng serbisyo sa pananaliksik sa buong Pilipinas. No? May 18 ahensya at yung isa dito ang NRCP. At lahat ng proyekto na ginagawa namin ay para umunlad ang taong bayan, para umangat ang kalidad ng buhay natin, at para maprotektahan din ang ating kalikasan. So, from wealth generation to wealth creation to sustainability, and ito yung layunin ng kasalukuyang administrasyon ng DOST. At kami tumutugon dito, at ito ay katuwang namin yung ibang mga council. Kaya ngayong call conference ay joint, no? Joint activity to ng iba't ibang konseho sa pamumuno ni Yusek Lea at ni Secretary Solidum. Yan. Pangalawa, Bel, no? Huwag matakot mag-isip ng mga bagong solusyon. No? Yan ang aming hinahanap ngayon. No? May mga problema tayo, huwag matakot maghanap ng mga bagong solusyon at ipasa yung inyong mga proposal sa amin para matulungan namin kayo. No? Ngayon ay capsule proposal muna, tapos sasalain namin, tapos ipipre-engage namin yung mga mapipili upang magabayan talaga kung paano gagawin. At pangatlo siguro, Bel, no? Napakaraming mga STI technology and solutions that DOST offers. They just need to go to our website at makikita nyo doon sa iba't ibang ahensya kung ano yung mga serbisyo. At pang-apat, maraming salamat sa mga katulad nyo na binibigyan kami ng pagkakataon, no, ng mga media partners na may bahagi itong aming mga serbisyo. Kasi minsan, dahil hindi na ikikwento, akala nila wala tayong ginagawa. Hindi po. Kailangan lamang namin ng mga katuwang katulad ni Bel at saka ng Radyo Agila, no, para ito, mabigyan kami ng opportunity to share to the public what DOST can offer, particularly the National Research Council of the Philippines, which I headed. At thank you dun sa team that put this together, coordinated with you, and we hope to again
share in the future some of our upcoming activities. So, Yes po. muli, magandang umaga po sa lahat at saludo sa NRCP, saludo sa ating mga researchers, saludo sa Radyo Agila, Yes at po. salamat, Bel. Thank Mabuhay you. ka. Our pleasure po, Doc Aido Cepeda, Executive Director, National Research Council of the Philippines, DOST. Mabuhay! Stay safe! God bless po, Doc Aido. See you soon!